Good day mga idol! Idol London here, ang inyong gardeners. Our content for today mga idol ay mag-workshop tayo ng hibiscus. Another day and another bonsai to workshop mga boss. So before we start mga idol, obserbahan muna natin ang tanim kung anong mga gagawin natin. So stop, look, and listen. So una natin gagawin mga boss, dito tayo sa Nibari. Tingnan natin kung anong mga dapat nating i-correct. So dito nga ay may mga mahaba siya na roots and meron siyang roots dito na overlap. So, ang gagawin ko dyan mga boss ay tatanggalin natin yan and ililipat natin dito sa kabilang side. And dito naman sa harap mga boss ay lalagyan natin ng roots din. So, kukuha din tayo sa mga roots na tatanggalin natin. Well, ang gagawin natin dyan, pagkatapos natin matanggal ang mga roots, ilalagay natin mga idol, isasampak lang. So, dito naman tayo sa mga branches mga idol. So, kung napapansin nyo, madami siyang wire. Yung iba ay nag-wire bound. So, ang gagawin natin dyan, tatanggalin natin yung mga wire, tapos i-defoliate natin siya. Kung napapansin nyo, yung mga ibang sanga ay umaangat na. Ang gagawin natin dyan ay magbabanting lang tayo tapos i-wire kung kailangan i-wire. Okay, tingnan natin. Let's go! So ang unang gagawin ko mga idol, tatanggalin natin yung mga wire. Sayan sa mga nakakaubos ng oras. Hindi ko na pala binabadbad yung mga wire mga idol, pinuputol ko na lang siya. Kasi kung babadbarin ko, may possibility na matanggal yung ibang mga twigs. So ganito pala ang example ng pagtatanggal mga idol. So iniisa-isa ko na lang yan to save time and energy. So after ko palang matanggal lahat ng wire mga idol, tingnan muna natin yung highlights nitong puno. Let's go! So dito nga mga idol ay i-defoliate na natin siya. So magbibigay lang ako ng tips sa hibiscus mga idol. Alam naman natin lahat mga idol na ang hibiscus ay known to be na malaki ang dahon. Liit siya pero hindi siya same sa tugas na talagang liliit na parang singlaki ng munggos. I mean munggo. Singliit ng butil ng munggo. Tama ba? Basta yun na yun mga idol. Naintindihan nyo na yun. So kailangan talagang i-defoliate yan mga idol kasi pag tama ng araw niyan tapos malalaki ang dahon niya, hindi maiinitan, hindi matatamaan ng sikat ng araw yung mga twigs. So ang possibility niyan mga idol ay magda-dieback yung mga maliliit na twigs na hindi masisikatan ng araw. Maintenance ko sa hibiscus mga idol, every 1 to 2 months nagde-defoliate para may chance din naman yung ibang mga twigs na maliliit na masikatan ng araw. And about sa wiring naman mga idol ay hindi na akong nagdedetalye ng wire nito. Kasi tulad nito mga idol, kung i-detalye ko tong lahat ng sanga na i-wire tapos nagre-repat ako, so bagong medium, bago lahat. So ang mangyayari sa tanim mga idol ay lalakas siya, so tutubo siya ng tutubo. Ang mangyayari naman sa wire ay mag-wire bound. So hassle naman sa akin kasi itatanggalin ko na naman ulit yung mga wire. So the best way mga idol sa akin lang, suggestion ko lang, ibabanting ko na lang tapos trimming na lang para ma-develop yung ibang twigs. So ang positive outcome niya sa banting less wire mark. Kasi pag nagkaroon ng wire mark yung mga branches mo mga idol, medyo matagal din yan maghilom. Siya nga pala mga idol, pag umabot ka na sa part ng video na ito, pa-comment naman idol kung saang lugar umabot ang video natin para ma-shoutout natin sa next vlog natin mga idol. Thank you! So dito nga mga idol ay natapos na natin siyang i-defoliate. So ang next naman natin gagawin mga idol ay doon naman tayo sa roots. Mag-o-opera tayo mga idol. So before that, linisan muna natin yung surface. Tanggalin natin yung mga dahon para malinis yung area natin. Sa medical pa yan mga idol, sterile yung area natin. Pa-nurse-nurse na sa do. So ayan mga idol, malinis na ang area natin. So proceed na tayo sa ating operation. Yan ang tinatawag na roots operation. So ganito pala ang procedure natin mga idol. Magtatanggal tayo ng roots mga idol. Tulad ng roots na ito mga idol, eyesore siya. Tapos naka-overlap pa. So ang gagawin natin dyan, ikakat natin to dito. Tapos ibabalik din natin siya sa i-connect din natin siya dito sa ibang part ng Nibari. So ayan nga mga idol, tinanggal ko muna sa sapat tapos tatanggalan ko muna ng soil. Makita ko yung mga roots na tatanggalin. So dito nga mga idol ay good news. Okay naman yung mga roots niya. Wala naman siyang main root na nakapulupot sa ilalim. So dito nga banda ay may nakita kong roots na inactive na mga idol pero may roots siya na maliit ilid. So meaning buhay pa yung taas. Yung dito na lang sa baba ang hindi na buhay. So ang gagawin natin dyan tatanggalin natin yan. O iiwan natin yung maliit na buhay pa na root para siya naman yung lalakas sa susunod. So dito naman na part mga boss ay tatanggalin na natin tong eyesore na roots. So ito din yung isasampak natin mga idol, ibabalik din natin siya. Kaya na mga idol, dito nga itatanggalin ko muna ito dito.
Kasi may maliit siya na ugat. Kung mabubuhay siya idol, yan yung maliit na ugat ang lalakas. So ayan, naputol ko na. So yung remaining na ugat na pinagputulan, yan naman yung ilalagay ko sa harap. So dito na natin siya i-plaster mga idol. So ang ginawa ko dito mga idol ay nagsukat ako, tapos kinahab ko na lang ng chisel para ma-fit yung ugat na gagamitin natin na itutusok dyan. Ayan na nga mga idol, natapos na natin siyang ma-fit. So try natin. So ayan, medyo fit naman siya. So ang gagawin naman natin dito mga idol, kailangan natin ng pandikit. So ang gagawin ko dito, ibabarinahan ko, tapos ipapako natin mga idol. So pagkatapos nating mapako mga idol, lalagyan ko siya ng cut paste para ma-sealed yung mga open wound. So same din ang gagawin natin sa kabila mga idol. Kung ito yung mga pinagputulan natin kanina, so ito naman yung ilalagay natin sa harap. So same process mga idol. Yun lang, tatanggalin natin yun, ihulma lang natin yung gagamitin natin na roots. So ayan, hulma na natin mga idol. Fit na fit naman siya. So pag nag-success ang operation natin mga idol, maganda ang kalalabasan ng nibari nito. So ayan, nadikit na natin siya mga idol. So tanong mga idol, what if hindi mabuhay? So wag kayong mag-alala kasi known to be ang hibiscus na nag-uugat yan pag nasusugatan. May possibility na doon sa sugat lalabas ang ugat. So dito nga mga idol ay mag-riripat na tayo. So ang ginamit kong soil dito ay pumice para sa ilalim, para mas mabilis lang mag-drain. And yung topsoil naman niya ay akadama and corsan o river sand mga idol, river sand. So ayan na nga mga idol, ipaplaster na natin siya. So hanapan natin siya ng magandang yung tamang position niya. Kitang-kita yung nibari niya mga idol, nagiging rotary na. So kung na pala kayo ng position nito mga idol, kailangan i-move nyo side to side para walang air pocket sa loob. Papasok yung soil sa loob, sa gitna ng mga roots. So dito nga ay natapos na natin siyang ma-position. So lagyan na natin siya ng mga soil o medium. So ipapass forward ko na lang paglagay ng soil mga idol para mabilis. So hindi ko na lang binaon yung ginawa natin na operation. So matapos natin siyang nalagyan ng soil, sinigundahan ko na lagay ng cut paste mga idol para mag-dry up talaga and mag-close talaga yung open wound niya. So dito nga ay nilagyan ko ng aluminum foil na pandikit. Nakalimutan ko pangalan nito mga idol, nabibili lang ito sa Shopee. Parang double-sided na aluminum. So matapos nga natin siya malagyan ng aluminum foil, lalagyan din naman natin yung kabila. So ang purpose niyan mga idol para pag nagdilig, hindi siya parating nababasa. Yan na yung finished product natin mga idol. Ayan, so may nibari na siya sa gilid at sa harap. So dito nga ay may butas din yung sa trungko niya. So nilagyan ko din ng aluminum foil para hindi magpundo yung tubig. So dito ay i-anchor na natin siya. Light anchor lang, hindi na yung masikip, para iwas tandog-tandog. And dito ay ititrim lang natin siya, yung mga excess na mga tubo niya, para tutubo siya ng panibago. So ready for watering na tayo mga idol. Check mic, check mic. So shout out ko lang pala si Dominic Madera from Taguluan, Misamis Oriental, and Jimmy Puno Talon from Arayat, Pampanga. Shout out sa inyo mga idol. Salamat sa suporta. So sana may natutunan kayo mga idol. Don't forget to like, follow, and share mga idol. God bless and stay safe. Ciao!